It's exactly 1 week to go before the Paris Olympics. Kumusta na kaya ang last stretch of preparation sa mga atleta natin? Malalaman po natin yan. Sa Paraluman ng France, ang nag-iisang Tita Denise Tan. Paraluman ng France? Oh, di ba? So, Bonjour! Bonjour, Bonjour, Tita Lord. Denise. Bonjour, Pawi. mademoiselle. Pawi, parang stress mo yung tita. Sorry. Nahawa na kasi ako kay Lord. Diba, no? Lagot ako. Kala mo nagbibiro yan. Markado ka na Nakatara dyan. na ngayon yan. Alright. Parang makulimlim ngayon dyan, Tita Denise. Lord, isa yun sa mga na-discover natin dito sa MES na talagang pabago-bago yung kanilang weather. May mga araw na biglang bubuhos yung ulan, may mga araw naman na saksakan ng init, parang kasing init lang sa Pilipinas. Come on, ganon ah. As in, April levels dito, yellow, red alert yung kuryente natin, ganyan? Hindi naman ganong level, pero yun nga, kung ikaw ay naglalakad sa labas, talagang papawisan ka rin. So isa yun sa mga parang nakita natin dito na naging trend. So yung mga atleta, yung mga team natin dito, the signal team, pag lumalabas, madalas may payong o kaya may extra jacket din na bit-bit. Payong? Yung hot and cold, no? Kasi paiba-iba eh. Hindi mo masabi. Pero Denise, kamusta na ba ang preparations ng mga Pinoy athletes natin? We know it's just 1 week to go before the opening of the Olympics. So, kamusta na sila? Pawi, most of them tapos na sa conditioning phase at iba-iba nga yung lokasyon nila ngayon. Merong nasa Luxembourg, merong nasa, merong nasa Germany. Dalawa sila actually, si Joanny Delgaco. Unahin natin, ito yung update sa kanya. Last week, napakaganda. She hit a new personal record. Currently, she is in Rue de Fay in Treveris, which is a club, a rowing club in Trier, Germany. Ayan, yung picture na yan is right after she got a number of 7 minutes and 23 seconds. Her best to her prior personal record of 7:39. On your screen right now is Sam Katantan, kasama ang kanyang longtime coach na si Coach Amat Canlas. Tapos nakita rin natin kanina si Carlo Paalam, yun yung celebration niya with the boxers dahil nung July 16 na nag-celebrate siya ng kanyang 26th birthday. Wow, napaka-special din naman. And it's nice to know na meron din silang bonding moments sa labas ng training. Hindi nila, alam mo yun, it's not so keeping themselves preoccupied ba, kumbaga na wala na silang time mag-enjoy and appreciate the moments that they have together. Oo, medyo intense, nakatutok lang sila sa training. Ganun, oo. Yung pressure kasi. May relaxation period rin. Sa birthday ba ni Carlo Paalam, nagkaroon ng, alam mo na, tutut. Walang ganyan, Lord. In fact, nung birthday ni Carlo, umagang-umaga, he went straight to a sparring session against a boxer from Mongolia. Kasi etong si Carlo Paalam, nakita naman natin sa mga ibang videos and articles sa lumabas in the past, he did come or he came from humble beginnings. So, ang sabi ni Carlo, pag daw birthday niya, sanay siya na nag-e-ensayo pa din o lumalaban pa rin. Pero maganda nga yung naging sorpresa sa kanya ng buong boxing contingent dahil after nung kanyang sparring session ay may pa-cake na ibinigay sa kanya Yumir Marshall, who usually goes to Nancy for his sparring sessions, bumalik din sa Saarbrücken, Germany to be able to celebrate with Carlo Paalam. Tama ba si Marshall naman, kasama yung misis at kasama sa training lagi yung misis? Tama ba, Tita Denise? Kasi galing sila ng US si Princess, yung kanyang may bahay. So, magkasama din sila dito sa France, dito sila lumapag, and then bumiyahe sila to Saarbrücken, Germany. And isa yon sa mga ikinatutuwa, of course, ni Yumir Marshall to be able to spend time with his wife, lalo na malaki at mabigat yung pinaghahandaan ni Yumir dito because he is, of course, about to defend a title. Pero or at least a podium finish, yes. Oo, of course, they're all eyeing a medal. Si Yumir, nakapag-bronze siya nung Tokyo pero ngayon, for sure, locked in na siya dyan sa gold. But Denise, since nasa final stretch na nga tayo, 7 days, what will they focus on in their preparations? Or at this point ba, will they step back at magre-relax na and focus na lang mentally sa kanilang campaign sa Olympics? Iba-iba, no? Again, what I mentioned with the boxers, they are in Saarbrücken, Germany. Lahat silang 5 nandun. They are going through several sparring sessions. Meron tayong nakita mga boxers lumaban sa India, Mongolia, Uzbekistan, Cuba, just to name a few. Yung mga weightlifters naman natin, they are past the conditioning phase and they're now focusing on
lifting heavier weights, yung mga target daw nila ngayon in the last week of the preparation is mabuhat na yung actual weight na bubuhatin nila come competition time. Ito naman si Joanny Delgaco, she is in Trier, Germany for another sparring session with a different club. Last week kasi, nasa Luxembourg naman siya. So, titignan daw nila kung ano yung magiging oras ni Joanny dyan dahil yung stretch daw of the Moselle River in Trier, Germany is medyo similar dun sa stretch nung Seine in Paris. So doon nila makikita yung actual time where they can compare how she will fare come the Olympic Games. And then si Sam Katantan, who arrived last Saturday, will also be going to Luxembourg tomorrow naman to be able to spar with other fencers there. Kasi currently, ang mga kasparing niya is the members of the club here in Metz, France, kung saan iba-iba yung age group. So magtitignan din nila kung paano naman yung sparring style doon sa Luxembourg. Ewan ko nakausap mo yung weightlifting representatives natin, pero I'm sure kakaiba yung pressure sa kanila considering na ito yung event na nagbigay sa atin ng unang ginto natin sa last Olympics. May ganun bang pressure silang nararamdaman kung nakausap mo sila, Tita Denise? Lord, dito kasi sa mga ating mga elite athletes, parang pressure really comes with the territory. So hindi nila masyadong iniisip yon as a negative aspect of the competition. Ang atake nila dito is more of that they're excited to be able to defend at posibleng makakuha nga tayo ng medal. Ang sabi rin nila, excited na sila, not just for that opportunity, pero syempre may mga binabantayan kasing different weight class, di ba? So as soon as makapag-compete sila, magawa nila ang best nila para sa ating bansa, pwede na daw nilang kalimutan yung kanilang mga diet. Sabi kasi, so nagda-diet naman sila para dito sa Olympics, syempre, complete yan all aspects, physically, mentally. Ewan ko kung uso pa rin sa athletes hanggang ngayon train, pero pag malapit na yung competition, you relax. Yun nga. Hindi daw tuloy-tuloy pa rin daw sila. May kasama. Lourdes and Pawi, may kasama pa rin ganon, syempre. Hindi naman mawawala yan. And yung perfect nga, doon din sa area kung saan sila nagtatrain. Talking about the weightlifters and the boxers, they are in SAR campus in Saarbrücken, Germany. Pag tinignan mo yung area, yung facility, talagang puro puno lang din. And then wala ka masyadong iikutan. It's really the gym kung saan kayo mag-ensayo and yung kung saan ka nagsistay, yung parang pinaka-dorm nila doon. And then everything else is just greenery. Si Carlo Paalam, actually, nakausap natin last week, meron siyang trail na dinadaanan sa may likod ng boxing gym kasi puro puno daw talaga. Nakakita pa daw siya ng fox. Pinicturean niya pa. Ba, buti hindi siya kinagat. Oo, hindi naman daw siya lumapit. Pero zoom niya yung kanyang camera para mapicturean. Yung mga ganong klaseng greenery, no? Minsan, di ba parang sa pagiging pugilist, medyo nakaka-relax yun na. Ay, ang ganda ng nature. Parang ayoko na manakit ng kapwa ako. Ay, ganun ba yun? Okay. Tita Denise, wala parang specific date parang sa pull-out papuntang Paris? Correct. Ang confirmed lang as of today, Lourdes, si Joanny Delgaco. She will be leaving with the signal team on the 22nd. Maaga din kasi yung kanyang training. No? Check that. Yung kanyang competition proper. Sa 27 at 10 a.m., siya yung unang lalaban para sa Pilipinas. Tapos yung final schedule naman for all of our other athletes is yet to be confirmed. Siguro by Monday, baka mas klaro na kung kailan sila babiyahe papuntang Paris. Yun ang pressure. Ikaw yung unang-unang sasalang. Pero para magandang training din, siguro mula dyan, mag-road na lang siya papuntang Paris, di ba? Para warm up na. Mapapagod na siya pagdating ng competition. Pero madalas kasi rowing talaga yung isa sa mga unang events, di ba? Ano nga meron? Bakit? Bakit ganun? Marami kasing heats din yun di ba? So, I think they malamig have to doon sa start tubig. Talaga Sorry. Monday. Uy, Pero na tama. Sona na sa Monday, Lord, Denise, tama si Pawi, no? Kasi yung first 2 days, yun yung kung saan may heats. And then the 3rd to the 5th day, dyan papasok yung quarter, semis, and yung finals. Yun yung colds na tinatawag. Colds. Ito talaga. Hindi, pag nasobrahan, magkakasipon. Anyway, okay. Sasabay ba kayo sa pull-out, Tita Denise, or iba ang biyahe ng ating signal team? Sabay tayo sa 22nd, Lord. Tapos yun nga,
although iba yung way of transport natin kay Joanny Delgaco, dahil mahaba ang biyahe pagdating nga, like I mentioned in one of our first lives, pag dekotse kasi, nasa 4 na oras ang biyahe from Metz to Paris. Siyempre, ayaw naman din natin na mapagod itong si Joanny. So sila, via train, ang punta nila sa Paris. Pag train, ilang oras lang? 1.5 lang ang biyahe papunta doon. Bilis lang. 1.5, parang dito lang papuntang Makati. Oh, tagal naman. Tagal naman. Subukan mo umalis ng Rush mga hour, 5:30. Subukan mo. Parang si Tita Denise, ang tagal na ni Tita Denise dyan. Ang tagal na. Anong mga bagong French words ang natutuhan mo dyan? Baka gusto mong i-share sa amin, Tita Denise. Wala ka masyado, wala akong makausap dito. Ang kinakausap ko dito, Lord, is pag lumalabas tayo ng hotel, yung mga housekeeping staff, ang mga pinapaturo ko lang kung ano-ano, yung toilet paper. Anong toilet paper? Oh, ganun lang. Para kung ano ang hihingiin ko. Anong toilet paper sa France? French? Papier toilet. Papier toilet. Aba. Oo. Halimbawa, alak. Yung generic term na alak. Ano sa French? Naku, hindi ko tinatanong, Lord eh. Naku. O, beach. Ano ang beach Tubig sa ang madalas. Ano ang beach sa French? Ano? E di, Boracay. May baon siya. Oo. Ano ang yung nabisto sa French? E di, Voku. Ano? Buko, ay gusto ko yun. Voku, di ba? Gusto mo pa? Ano yung Sige. Ano yung unclear sa French? E di, Malavu. Ito talaga, oo. Last na lang. Subukan ko dito yan. O last na lang. Ano ang drug sa French? Hindi namin alam yan. E di, Shavu. Gusto mo pa ba bumalik dito, Tita Denise? In fairness, may mga bago akong... Ako naman ang magtuturo sa mga Ayun. staff dito. Yan. Magpapaalam ka na ba? Ha? Magpapaalam ka na ba? Pa? Bakit? Hindi, kasi may bati ako kay Tita Denise. Okay. Farewell greeting sa French. Sige, bati ka na. Hindi pa tayo hindi pa ko pang ba? papaalam eh. Papaalam na ako. Yo, sige. Okay. Ano sa French ang bye-bye? Au revoir. Hindi. Va-vous. Ano? Babu. Okay. Maraming salamat. Afternoon Delight host and Olympics correspondent, Denise Tan. Thank you so much for your We update miss you, on the Tita Olympic. Denise. Opo, we Thank miss you, guys. And bye-bye ka. Va-vous. Babu.